Wala na yung Kastila, pero Spanish Civil Code. 1950, nagkaroon tayo ng sariling Civil Code. Anong sabi ng Civil Code? 4 na libro yan. Yung isang libro ang pinag-uusapan, property. Yun yung book 2. Sabi nun sa book 2, dalawa lang may-ari ng property. Yung original, Estado. Pangalawa, tayo. So, dito na pumapasok yan, mga kaibigan. Ito yung argumento ng property owner. Ako ang bumili. Dapat ako rin ang mag-develop. Dapat ako rin ang magbenta. Bakit? Kasi sabi ng Civil Code, ito lahat ng karapatan ko bilang may-ari. Ang tawag natin dyan, bundle of rights. Kabisadong-kabisado yan ng PSF. Re-remind lang ng konti. So, isa sa karapatan, whose disponenti. Right to dispose, right to sell. So, sa Civil Code, mga kaibigan, ang pwedeng magbenta ng property, una yung may-ari. Pangalawa, kahit sino. Ang tawag dun sa kahit sino, authority. Pwede mong ipabenta yung property mo kahit kanino. Walang educational qualification, walang requirement, walang lisensyado. Diba? Yan ang sabi ng Civil Code. Yan ang sabi ng Civil Code. Okay? Kaya lang, dumating yung Reza. Sabi ng Reza, pag yung nagbebenta, mga kaibigan, ay naging developer. Pag yung nagbebenta ay naging builder. Pag yung nagbebenta ay contractor. Hindi lang mo siya pwedeng magbenta ng property niya. Pag ibebenta niya yung property niya, kailangan dadaan siya sa brokership. So, ano ang unang violation ng property owner? Ayun na, pero siya pang nangyari. Ang titulo, nasa pangalan pa rin niya. Pag nagkaroon ng transaksyon, first party and second party, yung may-ari at saka yung buyer. Diba? So sabi ng Supreme Court, mga kaibigan, diba? Sabi ng Supreme Court, pag yung may-ari, lagyan natin ng analogy, example, may isang property owner na taga Cavite, 100 hectares yung kanyang property. Now, is the property owner allowed to sell the 100 hectares? The answer is yes. But there is a developer in Valenzuela, 10 hektarya lang. Is he allowed to sell the property? Sabi ng Supreme Court, no. 100 hectares in Cavite, allowed to sell. 10 hectares in Valenzuela City, prohibited to sell. Ano ang reason ng Supreme Court? Ang sabi ng Supreme Court, pag yung may-ari ay naging negosyante. Pag naging negosyante, papasok yung salitang buyer's protection. At pag may buyer's protection, merong mama na nasa gitna. Merong babae na nasa gitna between an unscrupulous developer and a hapless buyer. Merong inilagay ang Supreme Court. Sino inilagay ng Supreme Court? Diba? Nagkamali pa yung Supreme Court. Kasi kung tinanong, si Rem Ramirez, ang isasagot ko, with due respect, dapat abogado. Diba? Sila nag-aaral ng batas eh. Pero sino ang inilagay ng Supreme Court? Broker. So, ang sabi ng Supreme Court, basta nagnegosyo. Pag nagnegosyo, hindi ka na pwedeng magbenta ng property. Dadaan ka na sa broker. So, anong violation niya? Number 1, may violation siya sa PD 957. Number 2, may violation siya sa RESA, Section 28. Ano ang penalty ng PD 957? Ang criminal penalty ng PD 957, 10 years in prison. Ano ang penalty ng RESA? Minimum 4 years. So, ang tanong ngayon, nandun ang batas, nandun ang gobyerno, sino yung complainant? Now, if you ask Action Colorum, are we going to file a complaint against the developer? The answer is no. Hindi po. Kasi hindi naman yung developer ang kalaban na Action Colorum. Ang kalaban ng developer, yung Colorum na hindi. So, naniniwala kami, parang drugs yan. Diba? Tanggalin mo yung nagbebenta. Ano mangyayari sa property? Wala na. So, tanggalin natin yung Colorum. Pag tinanggal mo yung Colorum, kanino pa tatakbo yung developer? Hindi tatakbo ng revap yun. Hindi tatakbo ng parang yun. Hindi tatakbo ng inway. Mapipilitan siya na mag-lisensya. So, let the circumstances force the developer to comply. Pero yung mga nagbebenta na na-identify nyo, yun po i-report nyo sa akin. At yun po ang hahabulin ng aksyon Colorum. Okay.